Enerhiya. Mahalaga ito para mabuhay. Kailangan ito ng mga nilalang na may buhay. At kailangan din nila itong magamit ng tama para patuloy na mabuhay kahit sobrang lamig o init, makagalaw ng mabilis, at maglakbay ng napakalayo. Ang ibong albatros. Libo-libong kilometro ang nilalakbay nito para makahanap ng pagkain. Kaya nitong manatili sa ere ng ilang araw kahit hindi niya masyadong pinapagaspas ang mga pakpak niya. Paano? Sinasakyan niya ang hangin na parang roller coaster. Bumubulusok siya papunta sa tubig, biglang lumiliko, pumapaitaas, at nagpapaikot-ikot. Ang mahusay na paggamit na ito ng enerhiya ng hangin ay tinatawag na dynamic soaring. Sa lahat ng ibon, ang albatros ang may pinakamahabang wingspan, mga 3.5 meters o 11 feet. May espesyal na tendon ito sa magkabilang balikat, kaya nailalak nito ang mga pakpak niya sa permanenteng posisyon, gaya ng nakabukang pakpak ng eroplano. Kaya hindi siya basta-basta napapagod kahit matagal na nakabuka ang mga pakpak niya. At kaya niyang lumipad ng ganito gaano man katagal niya gusto. May ibang ibon naman na nililimitahan ng paggamit ng enerhiya nila para mapanatiling mainit ang katawan nila sa malamig na temperatura. Hindi sila nagyeyelo kahit matagal na silang nakatayo o naglalakad sa yelo. Paano? Habang nagsisirculate ang dugo nila, lumilikha iyon ng enerhiya sa pamamagitan ng isang espesyal na proseso na tinatawag na countercurrent heat exchange. Kapag ang mainit at malamig na fluid ay dumadaloy sa magkaparehong direksyon, mga 50% lang ng init ang napapanatili. Pero kapag ang mainit at malamig na fluid ay dumadaloy sa magkasalungat na direksyon, halos 100% ng init ang napapanatili. Ang prosesong ito ay nangyayari sa mga ugat at artery sa binti ng mga seagull, gansa, at penguin. Dahil sa napakahusay na sistemang ito ng katawan nila, napapanatili nito ang tamang temperatura ng katawan nila. Nagbibigay din ito ng sapat na init sa paa nila para di ito magyelo. Pero paano naman ang mga nilalang na nasa napakaiinit na lugar? Paano nila nakakayanan ang sobra-sobrang enerhiya? Ang mga silver ant sa Sahara Desert. Nakatira sila sa isa sa pinakamainit na lugar sa buong mundo. Kailangan nilang maghanap ng pagkain sa isang disyertong umaabot ng hanggang 70 degrees Celsius ang init. Para mabuhay, sinasangga nila at inililihis ang enerhiya para hindi masyadong mag-init ang katawan nila. Ang sekreto nila, ang buhok sa katawan nila. Sa ibang hayop, ginagamit nila ang buhok bilang panlaban sa lamig. Pero ginagamit ito ng silver ant bilang panlaban sa init. Paano? Ang mga buhok ng langgam na ito ay parang mga tubong hugis at sulok. Dahil sa hugis nito, nasasangga at naililihis nito ang pinakamaiinit na wavelength ng sinag ng araw. Sinasabi ng ilang mananaliksik na sa lahat ng hayop, posibleng silver ant ang pinakamakakatagal sa matinding init. Sa kahanga-hangang paraan, kailangan ng iba't ibang hayop na magkaroon, malimitahan, at magamit ng tama ang enerhiya. At nagagawa nila ito ng napakahusay. Ano sa palagay mo? Ang kakayahan bang ito na magamit ng tama ang enerhiya ay resulta ng ebolusyon? O may nagdisenyo nito?